systems in modern automobiles compared to older models lacking such technology. Sila ba ako? Hindi ko naman ako lang. Masira. Ayun na. Huwag na ka. Ayun ako lang. Ayaw nyo. Ayun niya. Kung i-compare mo sa old model ng sakit sa ngayon, talagang napakalaki ng gawa. Kasi yun yan. Sa dati, kailangan yung katawan mo physically fit, aliyan ko lagi sa kalsada. Pero mo ngayon, kailangan talaga. Pero mo ngayon, kahit pakatulog ka, kung saan nanginit mo yung kung saan nanginit mo yung sakit kasi nakaprogram na. Nakaprogram naman na siya eh. Pwede ka ba magpahinga? Kapagpahinga talaga kasi Kapagpahinga. diba? Kasi usually, natutulog pa yung driver eh. Para, syempre, mahirap pa may ng pagod eh. Hindi So, mo dahil iiwasan dito, talaga na hindi ka makatulog. so, kailangan yung umi-stop. Dahil dito sa, kahit dumiretso ka nagpapahinga, pwede, di ba? So, kayo, Ayun. sige. Ayun, sige. Ayun, katulad sabi ni Kuya Making na hindi katulad dati na, hindi na katulad dati ngayon na, tama ba? Hindi na siya tulad ng dati. Oo, hindi na siya tulad ng dati na airbag and seatbelts lang yung safety precaution ng mga tao, lalo na mga driver. Tapos yung airbag, wala pa dun sa backseat, di ba? Sa harap lang. Kaya parang hindi safe, ganon. Lalo na sa mga ayun, tulad ng sabi ko yung maiging kanina, yung sa Tesla nga, meron na siyang sensor na nade-detect na detect or mape-predict nung sasakyan na if ever man na may danger, hihinto siya or mag-a-alert sa driver. Gano'n. Kaya hindi ko mas safe yung ngayon kasi sa dati. Kumbaga, dati kasi di ba wala pang like yung mga rear camera. So, ang hirap, lalo pag makapasa sa akin, ang hirap yung part niya kasi wala pang tanya-tanya. Ngayon may mga camera na, may 360 camera na rin na Di ganun lang makikita dati. ko sa ano ba? Ipukpuk lang, no? Sa may mga lane keeping na rin na sensor. Like, pag wala masyadong malapit, sa'yo yung sasakyan, susunod yun. May blind spot detection na makita ko na ito. Meron na rin camera, nandun na. Kita na yung boses ko yan. Grabe, iba na talaga. Iba na ang ngayon, parang grabe, bago-bago na. Mas friendly na siya sa mga new drivers. Sa mga kamote. Higit sa kamote. May experience ka ata dun na. Wala. Wala pa. Wala pa. So yun, ako, agree ako sa mga sinabi. Talagang napadali talaga. Kagaya sa namin sa 360 camera, syempre, may kita yung blind spot. So dahil kapag kinumbine mo siya sa self-driving, sobrang gaan talaga, sobrang dali, less accident, lahat. Dami kasing features, hindi kagaya dati na presence of mind lang talaga ng driver. Skill. Pakiramdaman talaga. Kaya, Galing na lang din. Tsaka yung mga navigation devices, di ba? Kumbaga, hindi ka familiar sa lugar, nasa kang sasakyan na rin. Dali na rin. Dali na yan. So yun, ako wala na akong idadagdag kayo. Teka, next question na tayo. kung wala, proceed na sa next question. Basahin lang. Okay, next question na tayo. What? Uy, nakakadami na tayo. What are some of the major advancements in automotive technology beyond AI that have significantly improved the performance, efficiency, and user experience of vehicles from older models to the present day? And how do these compare? Sinong unang sasagot? Parang yung tanong sa akin. Ito ba? Ikaw, meron ka? Meron ba kayo? Okay lang, kung yung magkakaroon. Sige, ako na muna. Yung mga modern cars kasi ngayon, di ba, mga yung karamihan, may mga electric na tayo. So, less consumption sa gas, may mga hybrid na tayo na mas fuel efficient, mga ganyan. Napakahalaga nun. Para na rin siya, environmental friendly na rin. Yung mga electric yan, pwede mo naman ilayo yan kasi mahaba yung mileage niya sa isang full charge. Ayun, yung nabanggit lang din kanina ni Kuya. Siyempre, yun na nga, may navigation na mismo dun sa Hindi wala nang aasa dun sa
passenger na mali-mali naman magbigay ng direksyon. So meron ng built-in doon. Mas madali na para sa drivers. So yun yung isa sa mga difference. Kayo ba? Yung sagot ko, same lang din kay Bueno na, ayun nga, ngayon, meron na tayong, yun nga, sinabi niya, hybrid engine, yung mga solar na mga sasakyan, wireless charging. Bago mas environment friendly siya, So, no? more emissions na kasi siya. Compared sa dati, lalo na yung sa, grabe yung usok, ang pangit. Itim na nga eh. Oo nga eh. Ayun. Ayun, sa akin, yung advantage ng AI sa self-driving, yan, naiiwasan yung mga aksidente sa kalsada talaga. Yan ang pinaka nakikita ko man. Hindi tulad ng dati yun. Pag hindi nakaisa ng driver, di ba? Pag nawala sa sarili na nakapikit, nakatulog. Tsaka yun nga, yung pinaka naiiwasan talaga yung road rage. Kasi hindi nga naman marunong magalit yung AI. Kaya, paano magagalit? So yun. What ako na. What economic benefits could result from the widespread use of autonomous vehicles? Oh. So, ayun. Ang sagot ko dyan is makakatipid yung mga companies lalo na lang sa labor at saka fuel cost. Tapos mas efficient din siya lalo na sa routes. Yung mga daan. Tapos kasi mas mabilis mas bibilis na yung deliveries, ganun. Tapos pang long term siya, pwede rin bumaba yung insurance premiums pag bumaba yung accident. Pero makaka-save ng time, pag-multitask ka. Kunyari, na ito pa, pwede na matulog. Diba? Pero joke lang yun. Kailangan attentive pa rin tayo. Diba? Pero Dahil joke lang yun. hindi pa sigurado kasi hindi pa nga perfect ang ating AI technology as self-driving cars. Yun, no? Pwede nitong bawasan ng logistics cost, di ba? Gawing mas efficient yung mga deliveries, bawasan yung mga traffic-related expenses, di ba? Pwede rin ito pasiglayin ng mga bank industry tulad ng software, vehicle advancement, so yun. Kayo. Sa akin na nakikita kong kaganda ng self-driving isa yung bagay. Nadadagdagan yung trabaho ng mga tao. Madami kasing unemployed na katulad sa mga IT. Dadala siya ng sa atin. So, trabaho. Ayun, sa akin naman, yung nabanggit na rin siya kanina, yung environmental impact. So, syempre, nagiging eco-friendly nga, may nakakagamit na ng solar panels, pwede na siya na charge lang, ganyan. So, mas nagiging healthy yung community natin in terms of sa mga usok, sa pollution, ganyan. So, nalilesen lahat, kaya nagiging advantage siya para sa atin. Ayun, dagdag ko lang din dun sa sagot ni Kuya Megit na yun nga, sabi niya, nadadagdagan daw ng mga trabaho yung dahil sa AI, katulad nung yung mga nagde-deliver, yung Grab, yung angkas, kahit yung angkas, kasi di ba, na siya, online na, online. Bumaba na lang yan. Oo, bumaba na lang. Andiyan na yung deliver. Ay, So ayun. Proceed tayo. Next question. Next question. Next question. Ito may tanong dito. How can self-driving cars improve access to transportation in rural or unreserved areas? Sino mo na magsasagot? Sino gusto kong sumagot sa inyo dito? So yun, sige, ako na muna. So, no? Pwedeng gamitin ang self-driving shuttle sa mga lugar na kulang sa public transport. No? Hindi na kailangan ng human drivers, kaya mas madaling silang i-employ sa remote areas. So, syempre, dahil wala na, mas madali silang i-deploy, di ba? Madali silang sa mga lugar. mas mura din. Mura rin. Dahil If ever, kasi walang wala na yung, sabi mo, driver. Pero sana, ayusin muna ng government natin yung mga daan na hindi pa accessible sa mga sasakyan para mas makonect natin yung mga rural areas natin, mga provinces natin at mas mapadali ang buhay ng mga kababayan natin.
O katulad na lang sa Kaya ano. kuha lang ako ng tubig. Ako din daw po. Okay. Next. Hindi naman. Naman, no? O katulad sa Japan, example na lang natin sa Japan. Meron silang tinatawag na autonomous shuttles in rural villages. So, yung naging solution nila is meron silang mga self-driving electric buses na nagpapadali ng buhay sa mga elderlies, parang sa mga groceries nila, clinics, ganyan. So, hindi na sila, syempre, mga yan, mga wala nang kakayahan mag-drive or mga kabado na mag-drive. So, hindi sila nalilimitahan sa mga kaya nilang gawin. Parang nasosupport pa ng AI. Yung pagpunta nila sa clinic, paggawa nila ng mga laundry, ganun, At ganun. saka kasi sa Japan, nasa culture na kasi nila na independent ba sila, lalo na sa mga matatanda, parang disrespectful sa kanila na kapag, pag inoferan mo sila ng tulong, kahit kaya naman nila. Ayun. Kaya Naman maganda. sila sa mga traffic rules. Tsaka ang taas na ang advance na kasi ng technology nila, tsaka internet. Syempre, kailangan Internet of Things. So, ayun. Ano? May next question na wala dyan. Meron pa. Okay, next question. In what ways do self-driving cars benefit people with disabilities or limited abilities? Ayun. Mobilities, sorry. Pwede bang ako na muna sa tubig So, dyan? yun po Go boys. Ganda Walang nagbago yun sa mga may kapansanan eh. Kasi unang-una, example lang mga napatuloy na paa. Yan. Dahil sa ini-include na program na sa AI, sa self-driving, pwede lang kahit wala siyang gamitin na automatic na. siya, no? Tuloy-tuloy yung party. Tuloy-tuloy ang buhay. Syempre, napakalaking tulong pa rin talaga, lalo na sa mga, ayun nga, person with disability, kahit sa mobility. Kakaroon sila ng independence, no? Pwede pa rin sila pupunta sa trabaho, sa school, na hindi naghihintay ng naipag-drive ba sila. Ayun. So, yun, syempre, kakaroon sila ng independence. Hindi na nila ako kailangan ng masig. Kaya sinabi mo, hindi na kailangan ng masig ng tao. Kumbaga, kasi usually, sa mga ganon, sa mga kapansanan, sa mga matanda, usually kasi sa kanila parang gusto na rin maging active pa eh. Diba? So, pag hirap sila, syempre, mas nakakaano sila, no? So, yun. Baka may sunod pa po kayo. Ako, okay. Next question. May next question na. Yung tayo, proceed. Okay, next question is, how is automation affecting jobs? Should workers be worried about being replaced? Hindi ako lang dito sa LinkedIn. Actually, very active. Okay, parang matasigay na kayo. Hindi kasi ganito yan, ang laking bagay ng mga automated machine ngayon. Una-una, papadami niya yung ginagawa sa production. Like dati, kung mo manual, bibigyan mo ng percentage yung nagagawa nila sa dati, kung manual, 10% ang nagagawa nila sa ano. Ngayon, wala yung mga trip, di ba? Dahil sa mga automated na. Nako, no? Para sa akin kasi, yes siya. No? Siyempre may mga trabaho mawawala, lalo na sa self-driving cars, mawawala na tayo ng ibang trabaho sa drivers, di ba? So, siyempre, pero may mga bagong trabaho rin naman nalilitaw, siyempre. Siyempre, kapag para mag-adjust sila, di ba? Kailangan may mag-handle sa kanila. Siyempre, kailangan din mag-upskill ng mga skills nila, di ba? Kaya sinabi ko, so yun. Kung may mawawala, siyempre, may lilitaw rin. Ayun sabi mo, diba? Like maintenance, programmers, yan. Tapos yung industry na ganyan. Sa akin naman, tingin ko talaga, oo, may threat siya sa ilang trabaho, pero hindi siya totally like para sa pagkawalan ng trabaho na yun, kundi para sa pagbabago ng trabaho na yun. So for example, sa accounting industry, di ba dati manual lang sila, susulat lang talaga nila sa libro.